Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Kamusta? Handa ka na bang magpahinga? Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para makagawa pa tayo ng mga kwento na magpapakalma at magpapatulog sa iyo gabi-gabi. Maraming salamat sa inyong suporta. Paalala lang, ito lang ang nag-iisang channel ng Pampatulog Stories. Sa isang tahimik na gabi, habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon, at ang ilaw ng buwan ay tahimik na bumabalot sa buong baryo, may isang kwento akong ibabahagi sa iyo. Isang kwento ng ulan, ng pag-asa, at ng mga pusong hindi sumusuko. Kahit may baha, may pag-asa pa rin. Kaya, huminga ka ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at pakinggan. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog, kilala ang mga tao sa kanilang kabaitan at pagtutulungan. Ang baryo ay simple lang. May mga bahay na gawa sa kahoy. May mga puno ng mangga at niyog sa paligid. At sa gitna nito ay may maliit na plaza kung saan madalas naglalaro ang mga bata tuwing hapon. Isa sa mga pinakakilalang tao rito ay si Mang Isko, isang matandang bangkero na kahit puti na ang buhok ay malakas pa rin ang katawan. Mabait siya at palakaibigan. Tuwing umaga ay makikita siyang nagwawalis sa tapat ng kanyang bahay habang kumakaway sa mga dumadaan. Nariyan din si Aling Marta, may-ari ng maliit na tindahan sa baryo. Laging may ngiti sa mukha at handang magpahiram ng asukal o kape kapag wala kang pera. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtutulungan kaysa sa tubo ng tindahan. At syempre, si Toto, isang 10 taong gulang na batang palaging may bitbit na tirador. Pero higit sa lahat ay may pusong handang tumulong kahit kanino. Tahimik at masaya ang buhay sa baryo. Umaga pa lang, maririnig mo na ang tilaok ng mga manok, ang tawanan ng mga bata, at ang kalansing ng mga kawayan sa hangin. Pero isang araw, may dumating na kakaibang hangin. Makulimlim ang langit. Ang mga ulap ay parang mabibigat na unan na pilit bumabagsak sa lupa. Nagsimulang umulan ng mahina. Nakalaunan ay lumakas ng lumakas at hindi tumigil ng 3 araw. Sa umpisa, nagbibiruan pa ang mga tao. Ulan lang iyan. Lilipas din, sabi ni Mang Isko habang nakasandal sa kanyang upuan. Pero sa ikatlong araw, nagsimulang mapansin ng lahat na tumataas na ang tubig sa ilog. At doon na nagsimula ang kaba sa puso ng bawat isa. Habang patuloy ang buhos ng ulan, unti-unting napansin ng mga tao na hindi bumababa ang tubig sa ilog. Sa halip, tila lumalapit ito palapit sa mga bahay. Ang dating maaliwalas na kapaligiran ay nabalot ng kulay abong ulap at malamig na hangin. Sa bawat patak ng ulan, ramdam ng mga tao ang pag-aalala. Ngunit imbes na magpanik, nagtulong-tulong sila. Dali, itaas ninyo ang mga gamit, sigaw ni Mang Isko habang tinutulungan si Aling Marta na ilipat ang mga sako ng bigas sa mataas na estante ng kanyang tindahan. Si Toto, kahit bata pa, ay tumutulong din. Aling Marta, ako na po sa mga bote ng soft drinks, sabi niya habang isa-isang inaakyat ang mga ito sa tukod ng tindahan. Basang-basa ang kanyang damit pero hindi siya nagrereklamo. Samantala, ang ibang kalalakihan ay nagsimulang maglagay ng mga kahoy at bato sa mga mabababang parte ng baryo para kahit papaano ay mapigilan ang pag-agos ng tubig. Ang mga nanay naman ay naghahanda ng pagkain at maiinom para sa lahat. May kaba sa hangin,
Pero may halong pag-asa, wala kang maririnig na sigawan o kaguluhan. Kahit pa tumataas na ang tubig, ang lahat ay kalmado at nagtutulungan. Sa hapon, napansin ni Mang Isko na mabilis ang pagtaas ng tubig sa ilog. Kung magpapatuloy ito, baka abutin tayo ng baha ngayong gabi, bulong niya kay Aling Marta. Ngunit kahit may pangamba, pinili ng mga tao na maghanda kaysa magreklamo. Nagsindi sila ng mga lampara, nag-iipon ng mga kumot at pagkain, at sinigurong ligtas ang mga bata at matatanda. Sa kabila ng malakas na ulan, ramdam pa rin ang init ng samahan ng mga taga-baryo. Kinagabihan, lumakas pa ang ulan. Ramdam ng lahat ang malamig na simoy ng hangin na humahalo sa buhos ng tubig. Ang dating maingay na baryo ay napuno ng lagaslas ng ulan at agos ng ilog na tila nananabik sumalakay. Si Mang Isko, kahit may edad na, ay hindi nagpapahinga. Bitbit ang kanyang bangka, tinawag niya si Toto at dalawa pang kabataang lalaki. May naiwan pa sa kabilang dulo ng baryo. Hindi makaalis sina Lola Nida at ang apo niya. Kailangang puntahan natin kahit bata pa. Tumango si Toto. Hindi siya natatakot. Alam niyang mahalaga ang pagtutulungan sa ganitong oras. Habang tinatahak nila ang baha gamit ang maliit na bangka, ramdam nila ang lakas ng agos. Minsan ay tila iikutin ang kanilang bangka ng alon. Pero marunong si Mang Isko. Sa bawat sagwan, mabagal, ngunit sigurado ang kanilang galaw. Humawak kayo ng mabuti diyan, sabi niya. Habang ang mga mata ay nakatutok sa daan. Tahimik lang ang lahat. Tanging patak ng ulan at tunog ng sagwan ang maririnig. Pagdating sa bahay ni na Lola Nida, nakita nilang halos kalahati na ng dingding ang nababalot ng tubig. Nasa bubungan ng matanda at ang kanyang apo, nanginginig sa lamig. Lola, dito na po kayo, sigaw ni Toto. Isa-isang tinulungan ni Mang Isko at ng mga kasama ang matanda at apo nito para makasakay sa bangka. Mabagal ang kilos, maingat sa bawat hakbang. Sa kabila ng panganib, walang sumigaw o nagmamadali. Lahat ay kalmado, parang sanay sa ganitong sitwasyon. Pagbalik nila sa plaza, sinalubong sila ng mga tao. May mga kumot na inihanda para kay Lola Nida at sa apo niya. May mainit na sabaw na iniabot si Aling Marta. Salamat Mang Isko. Salamat sa inyong lahat. Mahina ngunit taus-pusong sabi ni Lola Nida. Kahit basa at pagod, may ngiti sa mukha ng lahat. Sa gitna ng unos, naroon pa rin ang malasakit at pagmamahalan. Sa kabila ng pag-ulan at baha, ramdam pa rin ang pag-asa. Pero sa loob-loob ni Mang Isko, alam niyang hindi pa tapos ang pagsubok. Kinabukasan, bahagyang humina ang ulan. Nagpasalamat ang lahat na kahit paano ay tila may pag-asang bumababa na ang tubig. May ilan pang mga bata ang naglalaro sa gilid ng baha. Pinapanood ang mga dahong inaanod ng agos. Baka bukas, tuyo na ulit ang lupa, sabi ni Aling Marta, habang pinupunasan ang mga mesa sa kanyang tindahan. Pero habang abala ang lahat sa paglilinis at pagsasaayos ng mga gamit, isang malakas na ugong ang narinig mula sa bandang ilog. Para bang may bumigay na malaki. Ang tulay, sigaw ng isang binata. Nagkagulo sandali nang makita nilang bumagsak ang lumang tulay na tanging daan palabas ng baryo. Nahulog ang ilang bahagi nito sa rumargasang tubig. At ang natira ay tila malalapad na tabla na palutang-lutang sa baha. Iyon ang tanging daan para makapunta sa bayan, para sa pagkain, tulong, at iba pang pangangailangan. At ngayon, wala na. Tahimik ang lahat. Ang ibang tao'y halatang nabahala.
Ang ilan na may parang nawalan ng pag-asa. Pero tumindig si Mang Isko at nagsalita. Mabagal ngunit matatag ang boses. Kung tulay lang ang nawala, kaya natin yan. Hindi natin hahayaang dito na magtapos ang laban natin. Tumingin siya sa mga kabataan, kay Toto, kay Aling Marta, at sa iba pang lalaki sa baryo. Kaya natin gumawa ng pansamantalang daan. Basta't sama-sama tayo. At doon, nagsimula ang bagong hamon para sa baryo. Hindi lang basta baha ang kalaban nila, kundi pati ang kawalan ng kalsadang tutulong sa kanila palabas. Sa halip na magpanik, nagsama-sama ang lahat para magplano. May ilan na nagsalita kung anong materyales ang pwedeng gamitin. May iba namang nagboluntaryo para kumuha ng kawayan at lubid. Tahimik, ngunit puno ng pag-asa ang baryo. Alam nilang mabagal ang prosesong ito, pero handa silang magsakripisyo. Makalipas ang 2 pang araw, unti-unting bumaba ang tubig. Ang dating malawak na baha ay naiwan na lamang sa anyo ng maputik na kalsada at basang mga damo. Ang mga bahay ay may bakas ng tubig sa dingding, tila marka ng pagsubok na dinaanan ng buong baryo. Tahimik ang paligid habang nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. May ilang tumulong mag-alis ng mga troso at sanga ng punong inanod ng baha. May mga ina na naglalaban ng basang kumot at damit, habang ang mga bata naman ay pinipilit pa ring maglaro gamit ang mga natirang laruan. Salamat at ligtas tayong lahat. Mahina ngunit taimtim na sabi ni Aling Marta habang pinupunasan ang kanyang tindahan. Kahit nabawasan ang paninda niya, masaya siyang walang buhay na nawala. Si Mang Isko ay nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ng paligid. Ramdam niya ang pagod sa katawan, pero may ngiti pa rin sa kanyang labi. Sa isip niya, kahit gaano kalakas ang unos, bumabalik din talaga ang liwanag. Si Toto naman ay masayang naglalaro sa putik kasama ang ibang bata. Pero kapag may matatanda na nangangailangan ng tulong, mabilis siyang lumalapit. Para bang natuto siya mula sa mga nangyari. Natutunan niyang mahalaga ang pagtutulungan kahit sa simpleng paraan. Sa kabila ng pagkasira ng tulay, nakita ng mga tao na pwede pala silang mabuhay kahit walang koneksyon sa bayan sa loob ng ilang araw. Dahil nagkaisa sila. Pero alam din nilang hindi pwede itong magtagal. Kailangan nila ng tulay para bumalik sa normal ang lahat. At sa puso ng bawat isa, may tanong. Kailan kaya maayos ang tulay? At bakit nga ba sa tagal ng panahon, wala man lang ginawang bagong infrastruktura para sa kanilang baryo? Isang maaliwalas na umaga, unang pagkakataon na sumikat muli ang araw matapos ang mahabang tag-ulan. Ang mga ibon ay nagbalik, maririnig na muli ang kanilang mga huni. At habang naglilinis ang mga tao sa baryo, may ilang sasakyan na dumating mula sa bayan. Mga truck na may dalang pagkain, tubig at gamot. Bumaba ang ilang kabataang voluntaryo. May dalang mga kahon ng bigas at delata. Sa unahan nila ay may isang babaeng nakaputi na bestida at may dalang bag ng mga gamit pang medical. Si Doc Liza, isang batang doktor na kilala sa bayan dahil sa kanyang malasakit. Magandang umaga po. Nandito kami para tumulong. Masayang bati ni Dr. Liza. Agad niyang sinimulan ang pag-check sa kalusugan ng mga bata at matatanda. May mga vitamin na ipinamigay at may ilang may lagnat na agad na binigyan ng gamot. Sa bawat taong tinutulungan niya, ramdam ng mga taga-baryo ang sinseridad at kabutihan. Si Toto, na abalang-abala sa pagtulong, ay nakatingin kay Doc Lisa.
at humanga sa kabaitan nito. "Kuya, bait naman ni Doktora." Bulong niya kay Mang Isko. "Oo nga," sagot ng matanda. "May mga taong hindi nating kadugo, pero handang tumulong, 'di ba? Kaya laging may pag-asa." Sa plaza, ang ibang kabataang voluntaryo ay nagbigay ng libreng lugaw para sa lahat. May ilan pang nag-abot ng kumot at damit para sa mga nawalan ng gamit. Habang pinapanood ito ng mga taga-baryo, may tahimik na tuwa sa kanilang mga mata. Hindi lang pala sila nag-iisa sa laban na ito. May mga taong handang tumulong kahit hindi sila kaano-ano. Sa hapon, may mahabang mesa kung saan nagsalo-salo ang lahat. Mga taga-baryo at mga voluntaryo. Simple lang ang pagkain, pero puno ng pasasalamat ang bawat isa. Makalipas ang ilang araw ng paglilinis at pagtutulungan, unti-unting bumalik ang kulay sa baryo. Ang mga bakas ng baha sa mga pader ng bahay ay unti-unti nang nawawala, pinapalitan ng mga bagong pintura at inayos na bubong. Ang mga batang dati takot na sa ulan, ngayon ay muling naglalaro sa kalsada habang mahinang ambon ang bumabagsak. Para bang nawala na ang takot na dala ng bagyong lumipas. Si Mang Isko, kahit pagod, ay masiglang tumutulong sa paggawa ng pansamantalang daan. Sa bawat hampas ng martilyo at pagbuhat ng kahoy, maririnig ang tawanan at kwentuhan ng mga kalalakihan. Parang piyesta na naman biro ni Aling Marta habang inaabot ang binalot na suman sa mga nagtatrabaho. "Piyesta ng pagtutulungan," sagot ni Mang Isko habang pinapahid ang pawis sa noo. Si Doc Lisa at ang mga voluntaryo ay nanatili pa ng ilang araw para tiyaking ligtas na uminom ang mga tao ng tubig at may sapat na gamot ang lahat. Si Toto naman ay masayang tumutulong sa kanila. Ipinapakita kung nasaan ang mga bahay ng matatanda para agad silang mabigyan ng vitamins at pagkain. Habang lumilipas ang panahon, bumabalik ang halakhak at sigla sa baryo. Sa gabi, muli nang maririnig ang kantahan at kwentuhan sa ilalim ng punong mangga. May mga lampara sa bawat mesa at ang mga bata ay muling tumatakbo sa paligid. "Parang normal na ulit," sabi ni Toto kay Mang Isko habang pinagmamasdan nila ang mga taong nagtatawanan. "Oo," sagot ng matanda, "pero huwag nating kalimutan ang mga aral na iniwan ng baha." Ngunit sa likod ng saya, may natuklasan ang ilang residente na magpapakita ng mas malalim na dahilan kung bakit ganoon kalaki ang pinsala ng baha. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng baryo, may mga bulong-bulungan na nagsimulang kumalat. Tahimik lang noong una, pero gabi-gabi, sa mga umpukan sa ilalim ng punong mangga, may mga usapan na tila mas malalim pa sa baha. "Alam mo ba," bulong ni Mang Erning kay Mang Isko, "yung pondo para sa pagpapatibay ng dike, parang nawala bago pa dumating ang bagyo." Napakunot ang noo ni Mang Isko. "Anong ibig mong sabihin?" May nagsabi sa akin, patuloy ni Mang Erning, na dati pa palang may budget para palakasin ng dike, pero hindi natuloy ang proyekto. Sabi nila, may kung anong nangyari sa pondo at baka may opisyal na sangkot. Sa mga sumunod na araw, naging palaisipan ito sa mga tao. Si Toto, kahit bata, ay nakikinig sa mga usapan ng matatanda. Nakita niya kung paano nagkibit-balikat ang ilang opisyal ng barangay kapag tinatanong tungkol dito. Isang hapon, dumating si Kapitan Raul sa gitna ng pagtitipon ng mga residente. Tahimik ang lahat nang magsalita siya. "Mga kababayan," sabi niya, mababa ang tono, "totoo ang narinig ninyo. May pondo talaga para sa dike.
pero hindi na ipatayo sa tamang oras. May ilang pagkakamali at siguro may ilang tao ring hindi naging tapat. May bulungan sa paligid. Si Aling Marta ay napailing. Kung naipatayo lang sana, hindi sana ganito kalaki ang pinsala. Ngunit imbes na galit ang manaig, iba ang naging desisyon ng mga taga-baryo. Sa halip na mag-away-away, nagkaisa silang humingi ng malinaw na paliwanag at nanindigan na hindi na dapat maulit pa ang ganitong kapabayaan. Kung may natutunan tayo, sabi ni Mang Isko, hindi lang basta tumulong sa baha, kundi bantayan din ang ating mga leader para sa susunod. Mas handa na tayo. Sa huling bahagi ng gabi, habang nakaupo si Toto sa ilalim ng punong mangga, tumingin siya sa ilog na dati nagdala ng takot. Tahimik na ang agos nito ngayon. Pero sa puso niya, alam niyang ang tunay na lakas ng baryo ay hindi na sa dike, kundi na sa pagkakaisa ng mga tao. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga kalsadang dati puno ng putik, ngayoy tuyo na at nilagyan pa ng mga bata ng makukulay na chalk drawings, mga araw, bituin at bahay na may ngiting nakapinta. Si Kapitan Raul at ang mga opisyal ay humarap sa lahat para ibalita na nagsimula na ang bagong proyekto para sa mas matibay na dike. May mga inanyayahan pa silang mga inhinyero mula sa bayan upang siguraduhin na ang ganitong trahedya ay hindi na mauulit. Sa pagkakataong ito, sabi ni Kapitan, bantayan ninyo ako. Lahat ng pondo, papakita natin ng malinaw. Tumango ang lahat. May halong pag-asa ang bawat muka. Habang ang matatanda ay nag-uusap tungkol sa mga proyekto, ang mga bata naman ay nagsimulang magtanim ng mga puno sa gilid ng ilog. Sabi ni Aling Marta, para mas humigpit ang lupa, para kung umulan man, hindi agad bumigay ang pampang. Si Toto, hawak ang isang maliit na pala, ay nagtanim ng punong mangga sa tabi ng ilog. Tahimik lang siya habang binabaon ang ugat nito sa lupa. Sa isip niya, balang araw, kapag malaki na ang punong ito, magiging simbolo ito ng bagong simula ng kanilang baryo. Nang sumapit ang dapit hapon, nagsalo-salo ang buong baryo. May mga nilutong tinola, pritong isda, at kanin na mainit pa sa palayok. May tumutugtog ng gitara habang ang iba'y kumakanta ng mga lumang awit. Ang baryong minsan ay binaha ng takot. Ngayon ay tila binaha ng tawanan at musika. Bago matapos ang gabi, tumayo si Mang Isko at nagsalita. Mga kababayan, natutunan natin na kahit gaano kalalim ang tubig ng baha, mas malalim pa rin ang ating pagkakaisa. At kahit gaano kalakas ang ulan, mas malakas pa rin ang pag-asa. Sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga si Toto, naririnig pa rin niya ang mga kantahan sa baryo. Unti-unti siyang pumikit. Dala-dala ang pag-asang bukas ay isa na namang bagong umaga para sa kanilang lahat. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang nawala ang mga bakas ng baha. Ang baryong minsang nabalot ng takot at lungkot ay napalitan ng kulay, ingay ng tawanan, at halakhakan ng mga bata. Ang mga dingding ng bahay na dati basang-basa ng ulan, ngayon may bagong pintura na. Ang mga kalsadang nilubog ng tubig ay maayos ng naisaayos. Isang hapon, nakaupo si Toto sa lilim ng punong mangga na itinanim niya noon sa tabi ng ilog. Maliit pa lang ito pero may ilang dahon ng sumasayaw sa hangin. Tahimik siyang nakamasid sa dumadaloy na tubig. Hindi na ito kasing banghis ng dati. Kalma na.
parang natutulog din. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ng mga taga-baryo na hindi lang pala bahay ang kailangang ayusin pagkatapos ng sakuna. Kailangan ding ayusin ang tiwala sa isa't isa. Si Kapitan Raul ay naging mas bukas sa mga tao. Lahat ng proyekto, ipinapakita niya. Lahat ng pondo, maayos ang ulat. Hindi na siya tulad ng dati na laging seryoso at walang ngiti. Ngayon, natuto na rin siyang makihalakak sa mga bata at tumulong sa pagtatanim. Si Aling Marta naman ay nagtayo ng maliit na silungan malapit sa ilog kung saan maaaring magpahinga ang sino mang napapagod. Para sa lahat ito, sabi niya, bata man o matanda, may lugar kayong mapagpapahingahan. At si Mang Isko, madalas pa rin siyang maririnig na tumutugtog ng gitara tuwing gabi. Pero ngayon ang mga kantang tinutugtog niya ay puno na ng pag-asa, hindi lungkot. Isang gabi, habang kumikislap ang mga bituin, nagtipo ng mga taga-baryo sa ilalim ng punong mangga. Hindi na ito tungkol sa proyekto o sa baha. Tahimik lang silang nakaupo, pinapanood ang kalangitan. Sabi ni Toto sa mahina at inaantok na boses, alam ninyo, kung wala ang baha, baka hindi tayo natuto. Baka hindi natin nakita kung gaano tayo kalakas kapag sama-sama. Tumango si Kapitan Raul at idinagdag, tama ka Toto. Minsan, dumarating ang unos para ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaisa, kabutihan, at pag-asa. Makalipas ang ilang taon, lumaki na ang punong mangga. May mga ibon nang nagtutulungan sa paggawa ng pugad dito. Ang baryo ay tuluyan ng bumangon. May bago ng eskwelahan, mas matibay na tulay, at dike na di basta-basta bumibigay. At sa bawat anihan, sa bawat piyesta, at sa bawat pagtitipon, hindi kailanman nakakalimutan ng mga taga-baryo ang baha. Hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang alaala ng kanilang katatagan at pag-asa. Kung minsan, ang mga bagyo sa buhay ay dumarating para ituro sa atin na matapos ang ulan, may bahaghari. Matapos ang dilim, may umagang paparating. At matapos ang anumang baha, may bagong pag-asang sisibol, tulad ng punong mangga sa tabi ng ilog na nagsisilbing paalala na ang buhay tuloy pa rin, gaano man ito kalubog minsan sa unos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang baha ay lumipas, ngunit ang mga alaala at aral ay naiwan. Sa gitna ng unos, may kabayanihan. Sa likod ng trahedya, may pagkakaisa. At mula sa dilim, sumisikat muli ang araw ng pag-asa. Kaya't habang ikaw ay dahan-dahang pumipikit, tandaan mo, gaano man kalalim ang baha ng buhay, laging may pagkakataon para magsimula muli. Magandang gabi.